Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga importante at napapanahong balita na dapat ninyong malaman. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay nasa kanyang unang termino bilang Pangulo ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga nagawa niya sa kanyang panunungkulan. Unang narito ay ang pagpalawak ng akses sa bakuna. Kasama rito ang pagbili ng mga bakuna. Ang Administrasyong Marcos ay nag-produce ng malaking bilang ng mga bakuna mula sa iba't ibang tagagawa, kabilang ang Pfizer, Moderna, Sinovac at AstraZeneca. Kasama rin dito ang pagpapalawak ng mga vaccination site o mas maraming vaccination site sa buong bansa, kabilang ang mga ospital, paaralan at mga community centers. Kasama rin sa nagawa ni President Marcos ay ang pagpapatupad ng mga programa upang mapabuti ang edukasyon at infrastruktura ng bansa. Kabilang na rito ang pagsasanay sa mga guro upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagtuturo at mapabuti ang kanilang kakayahan sa paggamit ng mga bagong teknolohiya sa pagtuturo. Kasama rin dito ang pagpabuti ng mga pasilidad at pagbibigay ng scholarship sa mga mag-aaral. Coffee na di talaga creamy? Skip na! And switch to Nescafe Creamy White. Ang Nescafe coffee na may Nestle milk, kaya leveled up ang creaminess. Nescafe Creamy White. Creamy coffee like no other. Ang mga overseas Filipino workers or OFW ay may malaking papel sa ekonomiya ng bansa. Ang kanilang mga remittances ay isang mahalagang pinagkukunan ng kita para sa maraming pamilya at tumutulong sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Narito ang ilang mga oportunidad para sa mga OFW. Una na rito ang Balik Pinay, Balik Hanap Buhay Program. Ito ay isang inisyatiba ng gobyerno ng Pilipinas na naglalayong tulungan ang mga babaeng OFW na bumalik sa Pilipinas at magsimula ng kanilang sariling negosyo. Ang programa ay binubuo ng pagsasanay sa mga kasanayan sa pagninegosyo at ang pamahagi ng mga starter kit. Ang mga benepisyaryo ng programa ay ang mga babaeng OFW na bumabalik sa Pilipinas, lalo na ang mga babaeng OFW na nawala ng trabaho dahil sa mga kaguluhan at labanan sa kanilang mga bansang pinagtrabahuhan o mga biktima ng mga illegal recruitment at trafficking. Ang programa ay nagsimula noong 2011 sa ilalim ng National Reintegration Center for Overseas Filipino Workers. Noong 2013, pinalawak ang programa upang isama ang mababaeng OFW sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Resource Centers sa Philippine Overseas Labor Offices. Ang programa ay naglalayong tulungan ang mga babaeng OFW na makabalik sa lipunan at magkaroon ng matatag na hanap buhay. Simulan mo na may pasobra. With Rubisco Crackers, may pasobrang laki, may pasobrang dami. Parang araw mo, ganado! Rubisco Crackers, may pasobra dahil special ka. Ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas ay may mga positibong indikasyon, ngunit may mga hamon din kinakaharap. Ayon sa mga ulat, ang ekonomiya ng bansa ay patuloy na nagpapakita ng paglago matapos ang epekto ng pandemya, na may focus sa sektor ng serbisyo, agrikultura at industriya. Gayunpaman, may mga isyu tulad ng mataas na inflation rate at ang pagbabago ng halaga ng piso laban sa dolyar na nagdudulot ng pag-aalala sa mga mamamayan. Nasa proseso rin ng pagpapatibay ng mga ekonomiyang estratehiya upang mapalakas ang infrastruktura, lumikha ng mas maraming trabaho at palakasin ang export trade. Gayunpaman, ang patuloy na global economic uncertainties at ang mga hamon sa mga sektor tulad ng agrikultura ay maaaring makaapekto sa pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Ang mga hakbang ng gobyerno tulad ng mga reforma sa buwis, mga programa para sa mga maliliit na negosyo at pagpapalakas ng edukasyon at kalusugan ay mga susi upang mapabuti ang ekonomiyang kalagayan.
Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Pag may kailangang gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? Ang Right Med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Ang kalagayan ng mga mamamayan ng isang bansa ay maaaring magbago batay sa mga aspeto tulad ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan, seguridad at pamahalaan. Ang unemployment at underemployment ay patuloy na malaking isyu sa Pilipinas at ito ay may malalim na epekto sa kalagayan ng mga mamamayan at sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng mga pagsusumikap ng gobyerno na mapabuti ang ekonomiya, maraming Pilipino pa rin ang nahihirapan sa paghahanap ng matatag na trabaho. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang unemployment rate ay nananatiling mataas at ang underemployment rate ay umaabot pa rin sa higit 15% ng populasyon. Maraming kabataan at mga manggagawa ang natitiis sa mga kontraktual na trabaho na walang kasiguraduhan sa hinaharap. Ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang unemployment rate sa bansa ay nananatiling nasa mataas na level sa mga nakaraang taon. Noong huling bahagi ng 2024, ang unemployment rate ay umabot ng 5.4% o tinatayang 2.4 milyon na Pilipino ang walang trabaho. Bagamat mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang taon, ang halaga ng nawawalang trabaho ay nananatiling malaki. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Oh, Unilab yan. Oh, Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Unilab yan. Unilab yan. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Ang seguridad ng bansa ay patuloy na isang mahalagang isyu sa Pilipinas, partikular na ang mga lugar na apektado ng terorismo, mga armadong grupo at mga karahasan. Kasama sa mga hamon ng seguridad ang pagsugpo sa mga grupong terorista tulad ng Abu Sayyaf at mga rebelding grupo tulad ng New People's Army or NPA, pati na rin ang mga insidente ng karahasan sa mga urban na lugar. Ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng Armed Forces of the Philippines or AFP at Philippine National Police or PNP ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon upang labanan ang mga banta sa seguridad. Nagpapatuloy din ang mga programa ng gobyerno para sa pagpapalakas ng mga pwersang pansiguridad, pagbuo ng mga anti-terrorism measures at pagsugpo ng mga illegal na aktibidad. Bukod sa mga internal na banta, ang Pilipinas ay nakikipagtulungan din sa mga international allies tulad ng Estados Unidos at iba pang mga bansa upang mapigilan ang mga banta ng terorismo at krimen sa rehiyon. Gayunpaman, ang patuloy na pagbabago sa mga estratehiya ng mga teroristang grupo at iba pang armadong elemento ay isang hamon, kaya't nangangailangan ang bansa na mas mahigpit na koordinasyon at mga inisyatiba upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng buong bansa. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? But not just keratin. Dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung keratin na may plus. Keratin Plus. I feel beautiful because I treat my hair with keratin. Keratin? But not just keratin. Dapat may plus. May plus? Kaya I choose yung keratin na may plus. Keratin Plus.
Balita sa labas ng bansa. Ang Australia ay patuloy na nahaharap sa banta ng bushfire o sunod sa kagubatan sa mga partikular na rehiyon, lalo na sa mga tag-init. Noong nakaraang taon, ang mga bushfire ay naging sanhi ng malawakang pinsala sa kalikasan at mga komunidad, kabilang na ang pagkamatay ng maraming tao at hayop. Bagamat may mga hakbang ang gobyerno at mga ahensya ng emergency response upang labanan ang mga sunog, patuloy na lumalakas ang mga bushfire dulot ng mataas na temperatura, matinding tagtuyot at mga malalakas na hangin. Sa kasalukuyan, ang mga otoridad sa Australia ay patuloy na nagpapaalala sa mga residente na maging handa sa posibilidad ng mga sunog, partikular na sa mga lugar na may mataas na panganib. Ang mga firefighting teams at volunteer groups ay aktibong nagtatrabaho upang kontrolin ang mga sunog at magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Gayon din, ang mga lokal na pamahalaan ay nagpapatupad ng mga evacuation orders at alerto para sa mga posibleng peligro. Ang patuloy na isyu ng bushfire ay nagdudulot ng mga tanong hinggil sa epekto ng climate change at kung paano mapapalakas ang mga hakbang upang protektahan ang mga komunidad at mga kalikasan mula sa ganitong mga kalamidad. Ito ang mga balitang nakalap na mahalaga at napapanahon. Ako si Alisa Luis A. Estacio mula sa BIA Duane. Maraming salamat.